Isang babae ang biglang nahirapang huminga. Napansin siya ng isang lalaking naglilinis sa malapit at agad siyang nilapitan. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong niya. Itinuro ng babae ang kanyang bag. Noong una, nalito ang lalaki, pero agad niyang naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Mabilis niyang hinanap ang laman ng bag. Samantala, may isa pang babaeng dumaan. Nakita ang nangyayari at nagsimulang mag-record ng video sa kanyang phone. "Ipapakita ko to sa boss," bulong niya habang papalayo. Sakto namang nakita ng lalaki ang inhaler sa bag at ibinigay ito sa babaeng hirap huminga. Agad niya itong ginamit at unti-unting gumana ang kanyang paghinga. Maingat siyang tinulungan ng lalaki na tumayo. "Okay ka na ba?" tanong niya. "Oo," sagot ng babae. "Maraming salamat. May asma ako at madalas akong atakihin. Kung hindi mo ako tinulungan sa tamang oras, hindi ko alam kung ano ang nangyari." "Walang anuman," sabi ng lalaki. "Pero siguro mas mag-ingat ka. Dapat laging hawak mo ang inhaler mo." "Karaniwan hawak ko naman," sagot niya. "Nasa bag lang kanina at sobrang bilis ng atake, hindi ko na agad nakuha." "By the way, parang hindi pa kita nakita rito. Bago ka lang ba?" "Oo," tanggo niya. "Ngayon lang ako na-hire. Ako ang bagong janitor. Ikaw?" "Nagtatrabaho rin ako rito. Anong pangalan mo?" "Pedro. Ikaw?" "Mimi. At salamat ulit sa pagtulong mo." "Maganda ang pangalan mo," ngiti ni Pedro. "At hindi mo kailangang magpasalamat. Mahilig lang talaga akong tumulong. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ingat ka. Pagpalain ka nawa ng Diyos." Nagpasalamat ulit si Mimi at bumalik si Pedro sa paglilinis. Samantala, ang babaeng nag-record ng video ay tumakbo palabas ng Mart at nilapitan ng boss niyang si Martin na may kausap sa phone. "Sir, may mahalaga akong sasabihin." "Ano yon?" tanong ni Martin. "Nahuli ko po ang bagong empleyado na nagnanakaw sa anak ninyo." "Hindi maaari," sagot ni Martin. "Kakapasok lang ng batang yon at nairekomendasyon siya isang malapit kong kaibigan." "Seryoso po ako," sabi ng babae. "Nagtrabaho rin siya dati sa mga magulang ko at nagnakaw rin siya roon." "Hindi makapaniwala," kunot noon ni Martin. "Sabi ng kaibigan ko tapat at masipag daw siya." "Ipapakita ko po ang ebidensya," giit ng babae. Pinatugtog niya ang video. Napanood ito ni Martin ng gulat. Hindi ito maaaring mangyari. Pero kung totoo man, kailangan ko siyang paalisin ngayon din." "Oo," tanggo ng babae. "Hindi tayo pwedeng magtiwala sa mga taong ganyan." "Salamat sa pagsabi, Carla," sabi ni Martin. Umalis sa Carla na may ngiti. Sa susunod na esena, nagtatrabaho si Pedro nang lapitan siya ni Mimi. "Gusto ko lang magpasalamat ulit." "Walang anuman," ngiti ni Pedro. "Pero kung gusto mo talaga akong pasalamatan, magkape tayo minsan." "Bakit hindi?" sagot niya. Tumawa si Pedro. "Mukhang patas yon." "Anong oras?" 5:00 ng hapon, tapos din naman tayo pareho." "Sakto, hihintayin kita ng 5:00. Ingat ka." "Ikaw rin, magandang araw," sabi ni Pedro habang papalayo siya. Biglang lumitaw si Martin. "Paano mo nagawa to, Pedro?" sigaw ni Martin. "Ano po? Anong pinag-uusapan mo?" "Nagnanakaw ka sa anak ko. Pinagtiwalaan kita, binigyan kita ng trabaho. Ito ba ang sukli mo?" "Sir, wala po akong ninakaw, lalo na hindi sa anak ninyo." "Ayaw kong marinig yan," putol ni Martin. "May video si Carla na hinahalukay mo ang bag niya. Iwan mo ang gamit mo at umalis ka." "Pakiusap, hayaan niyo akong magpaliwanag." "Hindi," sigaw ni Martin. "Umalis ka ngayon din."